Sa isang baryo na malapit sa ilog, may paniniwala ang mga tao. Huwag kang sisipol sa gabi at huwag kang titingin sa bubong kapag may narinig kang gumagapang. Lumaki roon si Delpin, isang binatang mahilig magbantay sa kanilang maliit na tindahan hanggang hating gabi. Hindi siya naniniwala sa aswang. Para sa kanya, gawa-gawa lamang iyon ng matatanda para takutin ang mga bata. Isang gabi, habang isinasara niya ang tindahan, napansin niyang kakaunti ang tao sa kalsada. Tahimik ang paligid at tila mas madilim kaysa karaniwan ang buwan. Habang naglalakad siya pauwi, may narinig siyang mahinang tunog, parang pakpak na dumadampi sa hangin. Pagdating sa bahay, nadatnan niyang tulog na ang kanyang buntis na kapatid na si Liza. Pagod ito sa maghapong paglalaba. Pinatay ni Delpin ang ilaw at nahiga. Makalipas ang ilang minuto, may narinig siyang kakaibang tunog mula sa bubong. Krek, krek. Parang may matutulis na kuko na kumakaskas sa yero. Naalala niya ang babala ng mga matatanda, ngunit pinilit niyang huwag pansinin. Hanggang sa may marinig siyang mahinang lagitik sa bintana ng kwarto ng kapatid niya. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa siwang ng pintuan. Nakita niya si Liza na mahimbing ang tulog, ngunit sa itaas ng bintana may aninong gumagalaw. Biglang may mahabang, manipis na dila ang sumilip sa maliit na butas ng kahoy. Gumagalaw na tila naghahanap. Namlamig ang dugo ni Delpin. Sa labas, isang babae ang nakadikit sa dingding, nakabaligtad ang katawan, ang buhok nakalaylay pababa. Ang mga mata nito'y kumikislap sa dilim. Unti-unti nitong inilalapit ang dila sa tiyan ng kapatid niya. "Hoy!" sigaw ni Delpin sabay hampas ng walis tambo sa bintana. Sa isang iglap, tumalon ang nilalang papunta sa bubong. Narinig niya ang mabilis na pagkaspas ng pakpak at ang nakakabinging tili. Hindi pang tao, hindi pang hayop. Kinabukasan, ikinuwento niya ito sa mga kapitbahay. Walang nagulat, tahimik lamang silang tumanggo. "May aswang talaga rito," sabi ng matandang si Mang Doro. "At kadalasan, hindi mo akalaing siya." Ilang araw ang lumipas na walang nangyari. Naging panatag si Delpin. Inisip niyang baka bangungot lang ang lahat. Ngunit isang gabi, habang naglalakad siya sa likod bahay, may narinig siyang pamilyar na tunog. Krek, krek. Tumingalaw siya. Sa bubong ng kanilang bahay, may anino ng isang taong nakaupo, tila nakamasid sa kanya. Dahan-dahan itong bumaba at sa liwanag ng buwan, nakita niya ang mukha. Si Liza. Ngunit ang mga mata nito'y itim na itim at ang bibig ay may bahid ng dugo. Ngumiti ito, isang ngiting puno ng gutom. "Kuya!" bulong nito. Ngunit hindi iyon ang boses ng kapatid niya. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Delpin ang katotohanan. Hindi pala nila naitaboy ang aswang noong gabing iyon. May pumasok. At hindi na ito umalis.